sa loob ng kanyang ulo. Dumadagundong sa kanyang tainga ang mga alaala. Ang pagkikita nila sa kalsada. Ang pag-aayos ng bakod. Ang pagpapalipad ng saranggola kasama si Leo. Ang mga gabing nagkakape sila sa balkonahe. Ang mga ngiti. Ang mga tingin. Lahat kasinungalingan. Isang malamig at mapait na galit ang unti-unting pumalit sa pagkabigla. Naramdaman niya na para siyang isang laruan, isang hangal na babae na muling nagpauto sa matatamis na salita. Hindi, mas malala pa pala ngayon. Noon, kay Marco, pag-ibig ang pinaniwalaan niya. Ngayon, kay Renzo, ginamit siya. Ginamit siya bilang isang kasangkapan, isang tulay para makalapit sa kaaway nito. Ang anak niya, ginamit din ang anak niya. Kinuyom niya ang kanyang mga kamao. Ang mga luha na nagbabantang pumatak ay biglang natuyo, napalitan ng apoy. Hindi siya iiyak. Hindi sa pagkakataong ito. Inipon niya ang mga papel, isinilid pabalik sa folder, at naglakad palabas ng kwarto. Inilagay niya ito sa ibabaw ng center table sa sala, na parang isang bombang naghihintay na sumabog. At doon, umupo siya at naghintay. Pagkalipas ng isang oras, dumating si Renzo, may dalang isang maliit na paper bag at may ngiti sa mga labi. Mukha itong masaya, mas magaan kaysa sa mga nakaraang araw. Lika, tingnan mo ang nabi. Hindi na nito natapos ang sasabihin. Ang ngiti nito ay dahan-dahang naglaho nang makita ang ekspresyon sa mukha ni Lika. Isang ekspresyong hindi pa nito nakikita kailanman, malamig, matigas, at puno ng pagkamuhi. Ano to? Tanong ni Lika, ang boses ay kalmado ngunit nakakakilabot. Itinuro niya ang folder sa lamesa. Napatingin si Renzo sa folder. Sa isang iglap, nawala ang lahat ng kulay sa kanyang mukha. Naintindihan niya. Alam na niya. Dahan-dahan siyang lumapit. Lika, magpapaliwanag ako. Magpapaliwanag? Isang mapait na tawa ang kumawala sa lalamunan ni Lika. Tumayo siya, ang galit ay hindi na niya kayang itago. Ano ang ipapaliwanag mo? Kung paano mo kami ginamit ng anak ko? Kung paano mo kami ginawang pain sa laro ninyo ng mga mayayaman? Dinampot niya ang folder at ibinato ito sa dibdib ni Renzo. Kumalat ang mga papel sa sahig. Driver. Dati mong amo si Marco. Lahat ng iyon kasinungalingan. Ang galing mong umarte. Napaniwala mo ako. Lika, pakinggan mo muna ako, please. Pakiusap ni Renzo, ang boses ay puno ng desperasyon. Totoo, nagsinungaling ako sa simula. Pero ang lahat ng nangyari sa pagitan natin ang nararamdaman ko, totoo yun. Totoo, sigaw ni Lika, ang mga luha ay nagsimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Alin ang totoo, Renzo? O dapat ba kitang tawaging Alcantara? Alin ang totoo? Ang paglalaro niyo ng anak ko. Ang pagbibigay mo sa akin ng pag-asa para lang may makuha ka para sa pamilya mo. Isa lang pala akong tanga. Isang tangang napulot mo sa daan na sakto, konektado pala sa taong kailangan mong sirain. Ang bawat salita ay isang sampal sa mukha ni Renzo. Wala siyang masabi. Dahil sa isang banda, may katotohanan ang lahat ng sinasabi ni Lika. Iyon ang itsura ng lahat mula sa labas. Iyon ang masakit na katotohanan ng kanyang panlilinlang. Likaji. Huwag mong banggitin ang pangalan ko, sigaw niya, ang boses ay basag na. Ang gusto ko lang ay isang tahimik na buhay para sa anak ko. Pero dumating ka, at pagkatapos bumalik siya, pare-pareho lang kayo. Pinag-aagawan niyo ang mundo at kaming mga maliliit na tao, naiipit sa gitna. Sa gitna ng sigawan, isang mabagal at sinadyang palakpak ang narinig mula sa may pintuan. Sabay silang napalingon. Nakatayo roon si Marco, nakasandal sa hamba ng pinto, may isang ngiting tagumpay sa kanyang mga labi. Bravo! Napakagandang palabas. Naglakad ito palapit, pinulot ang isang papel mula sa sahig, ang profile ni Renzo. Alcantara, basa niya ng malakas. Sabi ko na nga ba? May amoy malansa sa driver na to. Tumingin siya kay Lika. Ang kanyang mga mata ay nagpapanggap na puno ng awa at pag-unawa. Sabi ko na sayo, di ba? Ginamit ka lang niya, Lika. Pinaglaruan lang niya ang damdamin mo para makaganti sa pamilya ko. Humarap siya kay Renzo, ang ngiti ay naging isang mapanganib na ngisi. Tapos na ang laro mo, Alcantara. Umuwi ka na sa tatay mo.
Akin na ulit ang pamilya ko. Naiwan si Lika na nakatayo sa gitna, tumitingin mula sa isang lalaking nagsinungaling sa kanya, patungo sa isa pang lalaking nanakit sa kanya noon. Ang kanyang mundo ay gumuho at ang tanging natira ay ang mga piraso ng kanyang basag na tiwala. Ang mga salita ni Marco ay ang huling patak na nagpaapaw sa baso ng pagtitiis ni Lika. Ang dalawang lalaki sa kanyang harapan, ang isa ay ang multo ng kanyang masakit na nakaraan, ang isa ay ang simbolo ng kanyang kasalukuyang pagkawasak. Pareho silang parte ng isang magulong mundo na hindi niya kailanman nais na maging bahagi. Lika, maniwala ka sa akin, pakiusap ni Renzo, ang kanyang mga mata ay nagmamakaawa. Ginamit ko ang kasinungalingan para makalapit. Pero ang pagmamahal ko sa iyo at kay Elio, iyon ang pinakatotoong bagay sa buhay ko ngayon. Pagmamahal, isang tawang walang buhay ang kumawala kay Lika. Tiningnan niya si Renzo, ang kanyang mga mata ay blanko, na para bang isang salamin na basag na at hindi na kayang magpakita ng anumang emosyon. Ang pagmamahal mo ay nagsimula sa isang kasinungalingan. Paano ako maniniwala sa anumang sasabihin mo ngayon? Lumapit si Marco at marahang hinawakan ang balikat ni Lika. Hayaan mo na siya, Lika. Tapos na. Nandito na ako. Hindi kita iiwan. Ang pagdampi ni Marco ay nagpadala ng kilabot sa kanyang buong katawan, ngunit sa sandaling iyon, ang takot niya kay Marco ay mas maliit kaysa sa sakit na idinulot ni Renzo. Ang sakit ng pagtataksil ay mas sariwa, mas matindi. Sa isip niya, si Marco, sa kabila ng lahat, ay ang ama pa rin ni Leo. Ang koneksyon nila, gaano man kapait, ay totoo. Ang kay Renzo ay isang huwad. Umalis ka na, sabi ni Lika, ang kanyang tingin ay nakatuon kay Renzo. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may bigat na hindi maikakaila. Bawat salita ay tila isang piraso ng kanyang puso na pilit niyang tinatanggal. Lika, please di. Sinabi kong umalis ka na, sigaw niya, ang kanyang pagpipigil ay tuluyan ng bumigay. Ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod ng pumatak. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo. Ayokong madamay ang anak ko sa gulo ninyo. Sa dumi ng mundo ninyo. Ang bawat salita ay isang punyal na bumaon sa puso ni Renzo. Nakita niya ang desisyon sa mga mata ni Lika. Hindi na ito galit lamang. Ito ay pagsuko. Isang pinal na hatol. Kung iyan ang gusto mo di. Sabi ni Renzo, ang kanyang boses ay basag. Tiningnan niya si Lika sa huling pagkakataon, isang tingin na puno ng sakit at panghihinayang. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo, dala ang bigat ng buong mundo sa kanyang mga balikat. Pinanood ni Lika ang pag-alis ni Renzo. Isang bahagi niya ang gustong sumigaw, gustong bawiin ang lahat, gustong maniwala sa kanya. Ngunit ang bahaging iyon ay nalunod sa takot, takot na muling masaktan, takot na mailagay sa panganib si Leo. Kaya nanatili siyang tahimik, isang buhay na estatwa habang pinapanood ang paglayo ng lalaking lihim niyang minahal. Nang mawala na si Renzo sa kanyang paningin, kasabay ng pagpatak ng ulan sa labas, doon na tuluyang bumagsak ang kanyang mga tuhod. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga palad at humagulgol ng walang tigil. Ang kanyang mga iyak ay isang halo ng galit, sakit, at isang matinding panghihinayang. Nawala ang lalaking nagparamdam sa kanya kung paano muling umibig. Ang kapalit ay ang pagbabalik ng lalaking nagturo sa kanya kung paano matakot. At sa gitna ng lahat, naramdaman niyang nawala na rin niya ang kanyang sarili. Naramdaman niya ang kamay ni Marco sa kanyang likod, marahang humahaplos. Ilday, it's okay. Tapos na ang lahat. Nandito na si Papa. Hindi siya kumibo. Hindi siya tumutol. Wala na siyang lakas. Ang tanging nasa isip niya ay ang kaligtasan ni Leo. Kung ang pagbabalik sa anino ni Marco ang kapalit ng kapayapaan para sa kanyang anak, tatanggapin niya. Isinara niya ang kanyang mga mata. Sa dilim ng kanyang isipan, nakita niya ang mukha ni Renzo. At sa kauna-unahang pagkakataon, naintindihan niya ang tunay na kahulugan ng kawalan. Lahat ay nawala. Mula sa bintana, nakita niya ang papalayong ilaw ng kotse ni Renzo, unti-unting nilalamon ng dilim at ng bumubuhos na ulan. Isinara niya ang pinto ng villa, isinarado ang kanyang puso. Nang gabing iyon, lumapit si Marco sa kanya. Bukas na bukas din, sabi nito, aalis na tayo dito. Babalik na tayo sa Maynila. Magsisimula tayo ulit. Para kay Leo.
Tumingin lang si Lika sa kawalan, ang kanyang mga mata ay wala ng buhay. Tumango siya. Isang tango ng pagsuko. Isang tango na nagsasabing tapos na ang laban. Ang ulan na bumubuho sa windshield ng kotse ni Renzo ay kasabay ng luhang hindi niya pinapakawalan. Ang bawat patak ay isang paalala ng sakit sa mga mata ni Lika, ng mga salitang binitiwan nito na tumagos hanggang sa kanyang kaluluwa. Umalis ka na. Ipinara niya ang kotse sa gilid ng isang madilim na daan. Isinandal niya ang kanyang ulo sa manibela. Ang bigat ng pagkatalo ay dumagan sa kanya. Natalo siya. Hindi dahil sa galing ni Marco, kundi dahil sa sarili niyang kasinungalingan. Sinira niya ang tiwalang ibinigay sa kanya at ngayon nawala na ang lahat. Maaari na siyang umuwi. Maaari na niyang sabihin sa kanyang ama na nabigo siya. Ngunit habang nakaupo siya roon sa dilim, bumalik sa kanyang isipan ang mukha ni Lika, hindi ang galit, kundi ang takot. Ang takot na nakita niya noong unang araw na bumalik si Marco. At ang mukha ni Leo, ang batang nagturo sa kanya kung paano umiti ng walang dahilan. Hindi. Hindi pa tapos ang laban. Kung dati, ang misyon niya ay para sa pamilya Alcantara, ngayon, nagbago na ang lahat. Ang laban na ito ay para kay Lika. Para kay Leo. At para patunayang ang pagmamahal niya ay hindi isang kasangkapan, kundi isang katotohanang handa niyang ipaglaban hanggang sa huli. Kinuha niya ang kanyang totoong cellphone at tinawagan ang kanyang ama. Renzo. What happened? May nakuha ka na ba? Bungad ni Don Ricardo. Dad, I failed, prangkang sagot ni Renzo. Narinig niya ang pagbuntong hininga ng ama sa kabilang linya. Alam na ni Marco kung sino ako. At naniwala sa kanya si Lika. Then come home. It's over. We'll find another way. No, mariing sabi ni Renzo, ang kanyang boses ay puno na ng bagong determinasyon. Hindi pa ito tapos. Dad, this is no longer just about the company. This is about a woman and her child being trapped here, a monster. Hindi ko sila pwedeng iwan. Nagkaroon ng sandaling katahimikan. What do you plan to do? Tanong ng kanyang ama, may bahid ng pag-aalala sa boses. I will fight. But this time, I'll do it in the way. I need your help. I need access to everything we have on the Sandovals. Not just the business deals. Everything. Sa kauna-unahang pagkakataon, narinig ni Renzo ang pag-aatubili sa boses ng kanyang ama na napalitan ng isang bagay na malapit sa paghanga. All right, son. I'll send you everything. Do what you have to do. Pagkababa ng tawag, umikot ang isip ni Renzo. Wala na siyang kailangang itago. Oras na para ilabas ang lahat ng baraha. Ginamit ni Marco ang emosyon para manalo. Gagamitin ni Renzo ang katotohanan para bumawi. Sa sumunod na 24 na oras, hindi natulog si Renzo. Nagkulong siya sa isang maliit na hotel sa bayan, ang kanyang kwarto ay naging isang war room. Ang kanyang laptop ay puno ng mga dokumento, emails, at financial records na ipinadala ng kanyang ama. Hinimay niya ang bawat isa. Hindi lang niya hinahanap ang ebidensya ng pandaraya sa negosyo. Hinahanap niya ang pattern ng pagkatao ni Marco. Natagpuan niya ito. Mga email exchanges kung saan ipinagmamalaki ni Marco sa mga kaibigan nito ang panloloko sa mga babae. Mga testimonya mula sa mga dating empleyado tungkol sa kanyang mapang-abusong pag-ugali. Ngunit kailangan niya ng isang bagay na mas matibay, isang bagay na direktang mag-ugnay sa pagkatao ni Marco sa pananakit nito kay Lika. Naalala niya ang isang kwento ni Lika noong mga gabing nagkakape sila. Nabanggit nito ang isang katrabaho noon sa Maynila, isang babaeng nagngangalang Iselia, ang tanging nakakita sa kanyang pag-iyak sa opisina. Gamit ang resources ng kanilang kumpanya, hinanap niya ang babaeng ito. Makalipas ang ilang oras, nahanap niya. Si Celia Reyes, nagtatrabaho na ngayon sa isang maliit na kumpanya sa Laguna. Tinawagan niya ito. Sa simula, nag-atubili si Celia. Natatakot ito sa maaaring gawin ng mga Sandoval. Please, pakiusap ni Renzo. Hindi ko hinihiling na tumestigo ka sa korte. Ang kailangan ko lang ay ang katotohanan. Para kay Lika. Para hindi na siya bumalik sa impyernong iyon. Natahimik si Celia. At pagkatapos ay nagsalita ito, ikinuwento ang lahat,
ang mga pasimpleng pang-iinsulto ni Marco kay Lika sa harap ng ibang tao, ang pagkontrol nito sa bawat kilos niya, ang mga araw na pumapasok si Lika na may takot sa mga mata. Nagpadala si Celia ng mga kopya ng mga lumang text messages, kung saan naglalabas ng sama ng loob si Lika sa kanya. Ito na. Ito ang ebidensyang kailangan niya. Inipon niya ang lahat, ang mga dokumento ng corporate fraud, ang mga email ni Marco, at ang mga screenshot ng text messages mula kay Celia. Isang kumpletong larawan ng isang manloloko at mapang-abusong tao. Habang inaayos niya ang lahat, biglang tumunog ang kanyang telepono. Isang hindi rehistradong numero. Hello, sagot niya. Sir Renzo, isang pamilyar na boses ng babae. Si Aling Nena, ang kusinera sa Villa Amara. Sir, pasensya na po sa abala. Narinig ko po kanina si Sir Marco. Nagpabook na po siya ng sasakyan. Mamayang hapon, aalis na raw po sila. Dadalhin na niya si Maam Lika at si Leo paalis dito. Mukhang hindi na po sila babalik. Nanigas si Renzo. Wala na siyang oras. Kailangan na niyang kumilos ngayon. Ang hangin sa loob ng Villa Amara ay mabigat at puno ng tensyon. Si Lika ay nag-iimpake ng mga damit ni Leo, ngunit ang bawat galaw niya ay mabagal, na para bang ang kanyang mga kamay ay gawa sa tingga. Ang Marco na kasama niya ngayon ay hindi na ang Marco na nagpakita ng pagsisisi nitong mga nakaraang araw. Ang mga ngiti ay napalitan ng pagmamadali. Ang mga malalambing na salita ay naging utos. Bilisan mo, Lika. Aalis na ang sasakyan anumang oras, sabi ni Marco mula sa sala, ang boses ay iritado. Isang pamilyar na kilabot ang gumapang sa likod ni Lika. Ito na iyon. Ito ang boses na pilit niyang tinakasan 5 taon na ang nakalipas. Ang boses ng pagkontrol. Ang boses na nagsasabing wala siyang sariling desisyon. Sandali lang, Marco. Hindi pa handa si Leo, sagot niya, sinusubukang panatilihin ang kalma sa kanyang boses. Wala nang sandali-sandali, sigaw ni Marco, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ako ang masusunod dito. Kapag sinabi kong aalis, aalis tayo. Lumabas si Lika mula sa kwarto, hawak sa kamay si Leo na bahagyang natatakot na. Nakita niya ang galit sa mga mata ni Marco. Ang maskara ay tuluyan ng bumagsak. Walang nagbago. Halika na, sabi ni Marco at hinablot nito ang braso ni Lika. Teka, nasasaktan ako, pagtutol ni Lika, pilit na binabawi ang kanyang kamay. Sa unang pagkakataon sa loob ng 5 taon, hindi na siya nagpatalo sa takot. Hinilan niya ang kanyang braso palayo. Ngunit bago pa man makapagsalitang muli si Marco, isang itim na kotse, ang parehong kotse na nakita niya sa kalsada noon, ang biglang humarang sa driveway, tinatakpan ang kanilang daan palabas. Bumukas ang pinto ng kotse. Lumabas si Renzo. Ngunit hindi ito ang Renzo na driver. Hindi ito ang Renzo na trabahador. Ang tindig nito ay iba. Puno ng kumpiyansa, puno ng otoridad. Ang mga mata nito ay nakatuon kay Marco, matalas at hindi natitinag. Hindi mo sila pwedeng kunin, sabi ni Renzo, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may bigat na nagpatigil sa buong mundo. Isang mapang-asar na tawa ang kumawala kay Marco. At sino ka para pigilan ako? Ang driver niya? Umalis ka sa daan ko kung ayaw mong masaktan. Hindi kumibo si Renzo. Sa halip, naglakad ito palapit at naglabas ng isang folder. Ang parehong folder na nakita ni Lika. Hindi na ako ang driver niya, sabi ni Renzo, binubuklat ang mga dokumento. At hindi ka na rin ang isifi ng Sandoval Group of Companies pagkatapos ng araw na ito. Inilapag niya sa hood ng kotse ni Marco ang mga papeles na nagpapakita ng malawakang pandaraya sa kumpanya. Nanlaki ang mga mata ni Marco. Saan mo nakuha yan? Pero hindi yan ang pinakamahalaga, pagpapatuloy ni Renzo, hindi pinapansin ang tanong. Naglabas siya ng kanyang cellphone. Ang mas mahalaga ay ito. Ipinakita niya ang screen kay Lika. Mga screenshot. Mga lumang text messages sa pagitan ni Lika at ng dati niyang katrabahong si Celia. Mga salitang puno ng sakit at takot. Mga salitang isinulat mismo ni Lika noon. Celia, natatakot ako. Sinabi na naman niyang wala akong kwenta. Hindi ko na kaya. Gusto kong umalis pero hindi ko alam kung paano. Pinapahiya niya ako sa harap ng lahat. Ang bawat mensahe ay isang patunay.
Isang katotohanang hindi maitatanggi ni Marco. Isang katotohanang nagpapatunay na ang sakit na naramdaman ni Lika ay hindi imahinasyon lamang. Lika, huwag kang maniwala dyan. Sinisiraan lang niya ako para makuha ka. Desperadong sigaw ni Marco, ang kanyang mukha ay namumutla na. Tumingin si Lika sa cellphone. Tumingin siya sa mga dokumento. Tumingin siya sa nagpapanik na mukha ni Marco. At sa wakas, tumingin siya kay Renzo. Sa mga mata ni Renzo, wala siyang nakitang panlilinlang. Ang nakita niya ay katotohanan. At isang pangakong hindi na siya hahayaang masaktan. Ang takot sa kanyang puso ay naroon pa rin. Ngunit sa tabi ng takot na iyon, isang bagong damdamin ang sumibol, tapang. Humakbang siya paharap, hinila si Leo sa kanyang likuran, na para bang isang leona na prinoprotektahan ang kanyang anak. Humarap siya kay Marco, ang lalaking kinatakutan niya sa loob ng maraming taon. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Tapos na, Marco, sabi niya, ang kanyang boses ay hindi na nanginginig. Ito ay matatag. Hindi na ako takot sa'yo. Ang mga salitang iyon, ang kanyang huling sigaw ng kalayaan, ay ang huling dagok na nagpabagsak kay Marco. Dahil sa pagkawala ng takot ni Lika, nawala na rin ang lahat ng kapangyarihan niya dito. Sa sobrang galit at desperasyon, sumugod si Marco, hindi papunta kay Lika, kundi papunta kay Renzo. Kasalanan mo tong lahat. Ngunit bago pa man niya maabot si Renzo, isang malakas na tunog ng sirena ang pumailan lang sa hangin. 2 police car ang mabilis na pumasok sa gate ng Villa Amara, huminto sa likod nila. Bumaba ang mga pulis, ang kanilang mga armas ay nakahanda. Natigilan si Marco. Tapos na ang laro. Talo na siya. Ang pag-alis ng mga police car, kasama si Marco sa loob, ay nag-iwan ng isang kakaibang katahimikan sa Villa Amara. Ang tensyon ay nawala, napalitan ng isang hanging tila naglilinis sa lahat ng dumi ng nakaraan. Naiwan si Lika, Renzo, at ang maliit na si Leo na nakayakap pa rin ng mahigpit sa kanyang ina. Nabasag ang katahimikan. Walang nagsasalita. Ang mga salitang kailangang sabihin ay tila napakabigat, napakahirap buhatin. Si Lika ang unang kumibo. Lumuhod siya para magpantay sila ni Leo. Anak, pumasok ka muna sa loob, ha? May pag-uusapan lang kami ni Tito Renzo. Tumango si Leo at kahit may pag-aalala sa kanyang mga mata, sumunod ito at pumasok sa villa. Naiwan silang dalawa ni Renzo, nakatayo sa ilalim ng kalangitan na unti-unti nang nagiging kulay kahel sa papalubog na araw. Huminga ng malalim si Lika bago humarap kay Renzo. Ang galit ay wala na. Ang sakit ay naroon pa, ngunit hindi nakasintindi ng dati. Ang natira ay isang pusong pagod ngunit handa ng maghilom. Salamat, mahina niyang sabi. Salamat sa pagligtas mo sa amin. Likaji. Nagsimulang magsalita si Renzo. Wala akong karapatang humingi ng tawad sa paraan kung paano kita niloko. Nagsinungaling ako. Ginamit ko ang sitwasyon. Pero sana, maniwala ka nagsinungaling ako sa kung sino ako, pero hinding-hindi ako nagsinungaling sa naramdaman ko para sa iyo. Tinitigan ni Lika ang mga mata ni Renzo. Nakita niya roon ang pagsisisi, ang sakit, at ang isang pag-ibig na dalisay at totoo, kahit pa nagsimula ito sa isang maling paraan. Alam ko, sagot niya, at isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naramdaman ko. Naglakad sila papunta sa dalampasigan, kung saan ang mga alon ay marahang humahalik sa buhangin. Umupo sila, pinapanood ang paglubog ng araw. Ano nang plano mo ngayon? Tanong ni Lika. Hindi ko alam, pag-amin ni Renzo. Ang misyon ko ay tapos na. Pero ang dahilan kung bakit ako nanatili nandito pa rin, nakaupo sa tabi ko. Tumingin ito sa kanya. Lika, hindi ako aalis kung hindi mo sasabihing umalis ako. Handa akong maghintay. Handa akong patunayan araw-araw na karapat-dapat ako sa tiwala mo, sa tiwala ninyo ni Leo. Isang butil ng luha ang pumatak mula sa mata ni Lika. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng sakit. Ito ay luha ng pasasalamat ng paglaya. Natagpuan niya ang kanyang tapang. Natagpuan niya ang kanyang boses. At ngayon, sa harap niya, ay isang pag-ibig na handang maghintay, handang umunawa. Hindi mo na kailangang maghintay, sabi niya, ang kanyang boses ay halos pabulong. Tumingin siya kay Renzo, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-asa. Magsimula tayo ulit. Pero sa pagkakataong ito, wala nang kasinungalingan.
Wala nang itatago. Isang malawak na ngiti ang gumuhit sa mukha ni Renzo, isang ngiting tila nagpaliwanag sa buong paligid. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kamay ni Lika. Ang kanilang mga daliri ay nagsalikop, isang pangako ng isang bagong simula. Makalipas ang ilang buwan, ang Villa Amara ay mas naging maliwanag. Ang mga bulaklak sa hardin ay mas masigla. Ang buong lugar ay tila humihinga ng bagong buhay. Si Don Ricardo Alcantara ay bumisita, hindi para manggulo, kundi para personal na humingi ng paumanhin kay Lika sa naging parte ng kanyang pamilya sa gulong nangyari. Nakita niya ang pagbabago sa kanyang anak, at alam niyang si Lika at si Leo ang dahilan yon. Isang hapon, sa dalampasigan, masayang nagtatakbuhan sina Renzo at Leo, nagpapalipad ng isang malaki at makulay na saranggola. Si Lika ay nakaupo sa buhanginan, pinapanood sila, ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan at kaligayahan. Lumapit si Renzo at umupo sa tabi niya, bahagyang hinahabol ang hininga. Inakbayan niya si Lika. "Masaya ka ba?" tanong nito. Sumandal si Lika sa kanyang balikat. "Sobra," sagot niya. Tumingin sila kay Leo na masayang tumatawa habang ang saranggola ay sumasayaw sa hangin. Ang pag-ibig, naisip ni Lika, ay hindi pala tungkol sa paghahanap ng isang perpektong tao o isang perpektong simula. Ito ay tungkol sa pagharap sa mga bagyo ng magkasama, sa pagtanggap sa mga pagkakamali ng nakaraan, at sa pagpiling bumangon at magsimula muli ng mas matatag at mas buo. Hinalikan ni Renzo ang kanyang noo, isang halik na puno ng paggalang, pangako, at isang pag-ibig na sa wakas ay nakahanap ng tahanan nito sa dalampasigan ng Villa Amara, sa ilalim ng pagsaksi ng bukang liwayway. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lika, Renzo, at ng kanilang bagong simula sa Villa Amara. Mga minamahal kong tagapakinig, mga kaibigan sa likod ng bawat salaysay, mula po sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Salamat sa pagsama ninyo sa akin sa bawat kabanata ng paglalakbay na ito. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging totoo sa akin ang bawat karakter. Naramdaman ko ang takot ni Lika sa kanyang pagtakas, ang bigat na pasa ni Renzo sa kanyang mga kasinungalingan, at ang inosenteng pag-asa sa mga mata ng batang si Leo. Kasama ninyo akong umasa, nasaktan, nagalit at sa huli, natutong magpatawad. Dahil ang kwentong ito ay higit pa sa isang simpleng love story. Ito ay isang salamin ng katotohanan na ang tunay na pag-ibig ay hindi ang paghahanap ng isang taong perpekto, kundi ang matutunang mahalin ng buo ang isang taong hindi perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapatawad, isang regalong ibinibigay natin hindi lang sa iba, kundi lalo't higit sa ating mga sarili para tuluyang makalaya. At higit sa lahat, ito ay isang paalala na gaano man kadilim ang anino ng kahapon, laging may liwanag ng bukang liwayway na naghihintay para sa mga pusong may tapang na muling sumubok at umibig. Ngayon, nais ko namang marinig ang inyong mga tinig. Ano ang aral o damdamin na pinaka-nag-iwan ng marka sa inyo mula sa kwento ni Lika at Renzo? Ibahagi po ninyo ang inyong mga saloobin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento ninyo ay inspirasyon at musika sa aking pandinig. Muli, ako po ang inyong manunulat, taos pusong nagpapasalamat. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento ng puso.